Lahat tayo may kwento. Lahat ng tao marunong magkwento. Magandang araw mga kapuso. Ako po si Cara David at welcome sa ating programang I Listen, kung saan makikinig po tayo sa kwento ng iba't ibang mga tao. At sa ating pakikipagkwentuhan, tiyak may aral tayong kapupulutan. Sumisalis Dixon! Hala, Diyos ko po! alam mo, sa totoo lang, mas gumanda ka. Alak ka na yung ginanda mo. Simula pinagsabi, Grabe, parang ang pangit-pangit ko naman dati. Grabe naman. hindi naman. Ano, may mga lumpia ka ba dito? Ay, saan ka ba? Ano, may mga binibenta ba dito? Wala. Saan ka pala, Alice Dixon, kapatid ko? Ay, Ano panganay ka? Ano? ako panganay. Oh, di ba? Hindi halata. Ganun talaga pag-isip bata. Ang kasama ko ngayon ay isang kaibigan. Recently ko lang siya nakilala at alam ko sobrang saya nung araw na magkasama kami, nung una kaming nagkita. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti ay meron siyang itinatagong kwento. Masaya, minsan mapait, pero marami tayong matututuhan. Thank you very much, Mami Arman. Salamat, Miss Cara David. Iiyak ka ba? Hindi. Wala ba, parang sa interview, sa ano mo pa lang, sa first step pa lang ng pagkagano, parang natouch agad. Na-touch ka? Ano ba? Wala. Totoo naman, di ba? Nung una tayong, naaalala ko, nung una kaming nagkita before pa kita nakilala, Opo. pinapanood na kita sa TikTok. Opo. As in, talagang tawang-tawa na talaga ako sa'yo. So, sobra genuine yung kilig ko. Nung nagkita tayo, natatandaan mo pa yung first time tayo nagkita? Oo naman, nagsigawan. Katulad din ng nangyari na sigawan agad. Lahat ng pangangailangan mo, ibinigay ko. Te, okay ka lang, te? Te, okay ka lang? Diyos ko po! Ikaw ba si Alice Dixon? Parang feeling, Diyos ko po, parang feeling natin, parang matagal na tayo magkakilala, pero first time lang tayo nagkita noon. Oo nga, ako nagulat ako Oo. na napasigaw ka rin. Kasi ako, kinilig talaga ako nung nakita kita. Hindi, may mga bagay talaga na kahit hindi mo kilala yung isang tao, mapalagay agad ang loob mo. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung tao na ngayon mo lang nakilala at komportable ka, nararamdaman mo na may mabuti kang kalooban. Naks. Ayun, kasi Buong araw tayong magkasama nun sa Pinasarap. walang diba? katapusan na chika. Walang katapusan na chika. Walang Tapos, katapusan na harutan. Pero alam mo, Arman, nung nag-uusap tayo, yung kapag behind the scenes, yung wala na tayong sa taping, Opo. nalaman ko na grabe pala yung pinagdaanan mo bago ka nakarating sa where you are right now. Opo. Ang totoo talaga yun. Natandaan ko kasi may isang break tayo noon. Tapos biglang kinakabahan ka kasi parang nasusunog yung bahay. Opo. Sabi pa, may sunog dito. Hindi niya na sinabi kung saan may sunog. Alam mo, nakita kita, sobrang biglang worried na biglang worried word, ka. Opo. Tapos sinasabi mo, yung mga bata, ano ba Oo. sila? Tapos doon ko tinanong sa'yo, sinong kausap mo? Tapos ang sabi mo, may anak ka. Opo. Doon ko nalaman na meron ka palang mga anak. 5 po anak ko. 5 ang anak mo. Opo. Nag-asawa ka ba? Ano? Dati naman talaga bading naman talaga ako. Kaya lang pinipigil ko yung sarili ko kasi 2 na kaming bading. Kumbaga, sinabi ko sa sarili ko na tama na yung isa na lang. Ako gusto ko magkaroon ng asawa. Kumbaga, parang kasi nung araw kasi kapag bading ka noon, parang nakakaya sa pamilya, sa mga parang iba hindi pa tanggap dati. Ngayon lahat nagagawa na eh. Yung nanay ng mga anak mo, yun, girlfriend mo? Girlfriend ko po. So in love ka talaga sa kanya? Nainlove ako dahil mabait siya, pero talagang bading na talaga ako. Kaya lang hindi ko inilaladlad. Kumbaga, napamahal na rin ako. Oo po. Kaya lang talaga, niloko ko. Syempre, naghanap pa rin ng tunay na lalaki. Nanligaw ka sa kanya? Opo, nanligaw. Talaga? Niligawan mo siya? Opo. Pero, nanligaw kasi mabait. Saka, parang gusto ko rin magkaroon ng pamilya kahit isang anak. Ayun. Pero naging 5? Sa unang asawa yun. Yung 3. Sa pangalawa, 2. Wow!
Opo. So, dalawa pa pala yung naging asawa mo? Opo. Okay. Kasi iniwalayan ako ng babae. Nagkaanak ako ng 3, ako nagtaguyod, ako nagpaano, pati mga kapatid ko. Pero sa puso mo, alam mong, Opo, bading ako nun. ah, Oo. Pero ginagampanan ko ang pagkalalaki ko sa pamilya. Ginagawa ko Okay. yung the best. Kahit may sakit ako, kahit may trangkaso ko, naghahanap buhay ko kasi ayaw ko magugutom ang anong pamilya ko. pangalan nung una mong asawa? Arlene. Minahal mo talaga si Arlene. Minahal ko kasi gusto ko kumpleto eh. Pamilya namin eh. Oo. Opo. Anong pakiramdam nun? Una, masakit na pamahal ako sa kanya. Parang gusto ko siyang awayin. Siguro ganun talaga. Lagi na lang ako nasasaktan. Lagi ko iniiwanan. Parang ako na lang nagbibigay ng pagmamahal. Parang piling ko parang minamahal lang ako pag may kailangan. Tapos umibig ka ulit. May babae pong na nagkagusto sa akin. Parang nagkagusto sa akin. Hindi na umaalis. So, may isang babae na nagkagusto sa'yo. Oo, kasi nagko-concern ako sa kanya. Kasi wala siya namamasukan siya sa akin. Katulong ko yun. Opo. Namamasukan siya sa akin. Pero nag-aalala ko sa kanya. Uy, kumain ka, ito pagkaan mo, ito ganyan. O tapos siya rin nag-aalaga ng anak ko. Pangalawa yun. Tapos, pag pinapainom ko ng gamot, ganun. Hanggang, tas, lagi na nakadikit. Hanggang, naging kami na, ganun. Anong pangalan naman nun? Beth. Si Beth. Opo. Minahal mo si Beth. Minahal ko, mabait, pero talagang hindi talaga mahal. Parang sinarado ko na talaga yung puso ko na hindi na ako magmamahal kasi lagi nga ako nasasaktan. Lagi na lang ako iniiwanan. So, kay Beth, nagkaroon ka ng 2 anak. ng 2 anak. Opo. Pero ganun talaga, naghanap pa rin ng tunay na lalaki. Kasi hindi ko mabigay minsan, kasi wala akong time na makipagtumabi. Kasi ayoko talaga minsan, ayoko na, gusto ko pa nakahiga lang. Ayoko na yung may tatabi, may yayakap, may aano. Ganun. Siguro, hinayaan ko lang kasi alam kong babae siya eh. So, iniwan ka rin. Oo, Beth. lagi naman ako iniiwan. Pagkatapos nun, sinara mo na talaga yung puso mo sa mga babae. Opo. Ganun po. Ayaw mo na ng mga babae. Ayoko na. Hindi na. Ayoko na. Okay na mga anak ko. Di ba, sa may edad na ako, sa mga anak ko na lang iikot ang mundo ko.